So welcome to our morning revival preview. So our schedule for today is week 3, Wednesday. Amen. So mga kapatid, maganda itong topic natin ngayon. Sana makatanggap tayo ng maraming katotohanan dito. Kasi ang topic natin ngayon ay ang kahulugan ng baptism o bautismo. Marami sa atin hindi naiintindihan ng bautismo, subalit mula dito marami tayong matututuhan. Kaya pumunta na tayo sa ating message. Dito meron tayong dalawang verses, Acts 2:38, Acts 19:5. Repent and each one of you be baptized upon the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. And when they heard this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Amen. Basahin na natin para malaman natin kung anong ibig sabihin ng baptism. Baptism brings the repentant people out of their old state into a new one by terminating their old life and germinating them with the new life of Christ, that they may become the kingdom people. So ito yung pinaka-conclusion ng baptism na sinasabi sa atin na pagkatapos ng isang tao na mag-repent, magsisi, siya ay binabautismuhan palabas sa kanyang lumang kalagayan ng buhay. At ito ay tungo sa isang bagong buhay na walang iba kundi si Kristo mismo. At ito ay upang ang mga tao ay maging kingdom people. Ibig sabihin, mapabilang sa loob ng kaharian, maging bahagi ng kaharian, maging mga mamamayan ng kaharian. John the Baptist recommending ministry began with a preliminary baptism, a baptism by water only. So yung bautismo ni John the Baptist ay bautismo ng tubig. So medyo kasi yun, umpisa pa lang. So yun yung panahon na ang Panginoon hindi pa nakapasok at hindi pa nakumpleto ang kanyang proseso. Kaya nung panahon ni John the Baptist, siya ay nag-preach ng repentance. Repentance. Ibig sabihin, pag nagsisi kayo, na ibaling kayo sa Diyos, eto na, bautismuhan kayo ng tubig. At yung bautismo niya ay bautismo ng termination, pagbibigay ng wakas sa lumang buhay. Kaya medyo siya, symbolic siya. Symbolic. Ito ay ayon sa bautismo ng tubig. So, yun lang yung una. Kaya hindi natin pwedeng iparehas yung bautismo ni John sa bautismo na ginagawa natin ngayon. Amen. Now, after the heavenly King accomplished his ministry on earth, passed through the process of death and resurrection, and became the life-giving Spirit, he charged his disciples to baptize the discipled people into the triune God. Ito na. So, ito na yung progress niya. Pagkatapos ng Panginoon, dumaan na siya sa kanyang mga proseso. Namatay na siya. Nabuhay na muli. Naging espiritong nagbibigay ng buhay. Na nung panahon na yon, ang espiritu yung naging laan na. Kanyang inatasan na ang kanyang mga disipulo at ang mga nadisipuluhang mga tao na bautismuhan sa tres unong Diyos. Yun. At bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Kasi yung salitang bautismo, ang ibig sabihin niyan ay ipaloob, ipasok, ilubog. Ang ibig sabihin, pag binautismuhan mo siya, pinapasok mo siya kung saan mo siya binautismuhan. Siyempre, kasama na yung tubig. Pag binautismuhan mo siya, pinasok mo siya doon sa tubig. Pero,
merong realidad yan. Ang realidad niyan ay ang pagpasok nila sa tres unong Diyos. Kaya nga, sinasabi na natin ngayon, binabautismuhan ka tungo, no? Into, tungo. So alam natin yung word na into ay papasok. pag sinabi mong into, papasok. No? Sa Tagalog, tungo, papasok. Binabautismuhan ka tungo sa tres unong Diyos. Sa Ama, sa Anak, at Espiritu. Saan ka dinala? Pinasok ka sa tres unong Diyos. So yun yung kailangan yung mga spiritual na bagay nabubuo sa ating kaisipan, no, hanggang madala ito tungo sa ating espiritu, magiging isang pangitain siya. Naku, mamaya pag binautismuhan ka, ipapasok ka na sa tres unong Diyos. Ngayon wala ka pa, pero mamaya pasok ka na. So ganun, no, kailangan lumilikha siya ng isang pananaw, no, isang pagkakita, isang pangitain, no, kung ano yung mga ginagawa natin at kung ano rin yung nangyari sa atin. No, na nung binautismuhan tayo, ipinasok lahat tayo tungo sa tres unong Diyos. Asan ka na ngayon? Nasa tres unong Diyos. Paano mo nalaman? Kasi binautismuhan ako tungo sa tres unong Diyos. At ito ay isinagawa pagkatapos na ang proseso ng Panginoon ay nakumpleto na. So hindi siya katulad ng bautismo ni John. Nung bautismo ni John, hindi pwedeng i-baptize yung tao sa tres unong Diyos kasi wala pang espiritu. Wala pa yung espiritu. No, nangangahulugan ito na ang realidad ng tres unong Diyos ay yung espiritu na pwede mo nang gawin ngayon sapagkat ang espiritu ay nandito na. Laan na siya. No, so yun yung kailangan malinaw sa atin. Amen. Baptism. Baptism has two aspects. The visible aspect by water and the invisible aspect by the Holy Spirit. The visible aspect is the expression, the testimony of the invisible aspect, whereas the invisible aspect is the reality of the visible aspect. Both are needed. So, ibig sabihin, pag magbabautismo ka, mabautismo tayo, dapat may tubig para meron siyang visible aspect. Pag sinabi mong visible aspect, yan yung nakikita. Hindi pwedeng hindi nakikita. Kasi, kailangan may tubig na parang symbolic siya. No? Parang nakikita. Kasi, ang mga spiritual na bagay, mga kapatid, merong mga bagay na kailangan ng physical at kailangan ng bagay na nakikita para mapasok mo yung realidad. Ang dami niyan. Halimbawa, yung bread and cup, nakikita yan, symbolic yan. Kailangan meron yan. Saan ba naman kayo nakakita na nag-Lord's Table meeting, walang cup, walang bread? Hindi pwede. Walang visible, walang simbolo. No? Pero mula dyan, nakakapasok tayo sa realidad. Yun ang ibig sabihin yan. Halimbawa, yung head covering. Kayong mga sister, dami sa inyo, hindi nag-head covering. Hindi nyo alam na yan ay merong kahulugan. Bagamat yan ay physical, pero may kahulugan yan. Ako, hindi naman ngayon yung oras para paliwanag ko yan. Pero ang sinasabi ko lang, yung mga physical na bagay na yan, kung wala, hindi mapapasok yung reality niya, yung kahulugan niya. Di ba? Yung laying on of hands. No, yan ay physical. No, pero may kahulugan yan. No, kaya yung baptism, ganyan din. Meron siyang visible aspect. Yan ay sa pamamagitan ng tubig, nakikita yan. Pero meron siyang invisible aspect. Yung visible, okay, ito yung testimony na sinasabi natin. Nakikita kasi yan, isang patotoo yan. Di ba? Parang yung kasal. Yung kasal nakikita mo, di ba? Kinakasal yung dalawang tao. Patotoo nila yon. Pero yung pag-ibig nila sa isa't isa, hindi mo nakikita. Na kaya sila nagpakasal, mahal nila yung isa't isa at gusto nila magsama bilang mag-asawa. Yan ay nasa loob nila, nasa kalooban nila. Pero pinakita nila sa kasal. Kaya kung mag-aasawa ka, dapat may kasal.
At kung hindi ka pa nakasal, magpakasal ka para may patotoo ka. No, ako naman nagkakasal. Kontakin nyo lang ako, pwede naman akong tumulong. At bukod sa akin, may mga ibang kapatid din sa church na nagkakasal. Huwag nyo sabihin na hindi na importante yan. Kasi may mga kapatid na tinutulungan na namin para makasal sila, magkaroon ng patotoo, maging maayos na mag-asawa. Ayaw pa. Hindi na daw kailangan yun. Na, ang ibig sabihin, buo pa yung bridge nila, pabalik sa single. Pag nagpakasal ka kasi, sinunog mo na yung bridge mo, pabalik sa single. Wala nang bawian yan. Eh yung iba, huwag na brother, hindi na kailangan yan. Kami nga nagpapakasal, naghihiwalay naman. O ibig sabihin, meron kang ganyang pananaw. No? So, importante ang mga visible aspect, mga patotoo. O, yan ay nagpapakita na ikaw ay pumapasok sa realidad ng isang bagay na mahalaga. Kaya yung bautismo, kung hindi yan mahalaga, hindi yan babanggitin mismo ng Panginoon. Sabi niya, ang manampalataya at mabautismoan ay maliligtas. Dalawa yung binanggit niya. Tapos sasabihin mo, hindi importante yan. Sino tayo? Sino ka na magsasabi ng ganyan? Yung iba naman sasabihin, tsaka na lang po. Tsaka na lang, meron nga akong alam na matay na, hindi na nabaptize kakatsaka So, ang qualification para mabaptize ang tao, dapat nag-believe siya. The moment he believes, right away, he is qualified to be baptized. At yan ay nakikita sa Biblia. Di ba? Yung eunuch, pagkatapos niyang tanggapin ng Panginoon, right away, baptized. Di ba? Yung jailor, saka yung kanyang pamilya, nung gabi na yan, nanampalataya sila sa Panginoon. Nung gabi din na yun, binaptize silang lahat. Yung house of Lydia, nanampalataya sila. Right away, nabaptize din sila. No, ibig sabihin, pag nanampalataya, pwede nang bautismuhan. Sa tubig, patotoo. No? At sa espiritu, hindi nakikita. Realidad, dalawang aspekto. Hindi nakikita, okay, at nakikita. So, yan ang tamang bautismo. At yung bautismo, dahil immersion siya, dapat nilubog yung tao sa tubig. Saka ba naman nakakita ng bautismo, nilubog sa wisik. Wisik-wisik. Hindi biblical yan. At yung iba, nag-baptize na daw siya nung baby pa siya. Hindi rin biblical yan. No, sapagkat yung baby, hindi pa marunong manampalataya yan. Dapat dumating yung punto na yung tao naiintindihan na niya. Kilala na niya yung Savior niya. Naiintindihan na niya kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya. At naniniwala siya sa sinasabi ng Panginoon that he who believes, kailangan mag-believe muna and is baptized bago bautismuhan for complete salvation. So, kung hindi ka naniwala dyan, sabi ng Biblia, he who do not believe shall be condemned. Condemned. Ibig sabihin, kondenahin ang hindi maniwala dito. Yung iba na ng palataya, na-save na? Oo, na-save naman. Hindi nabautismuhan, hindi pinaniwalaan yung salita ng Panginoon na dapat kung nanampalataya, mabautismuhan. Sayang. Di ba? Isang araw, imi-meet mo si Lord. Baka ang unang tanungin sa'yo ni Lord, nabaptize ka ba? Hindi ba sinabi ko, kailangan mabaptize? Hindi po Pinuspone ko po Condemn. Yan. Condena ang aabutin mo. Bawat ayoko nang i-elaborate itong salitang condemn, pero hindi maganda yan. Pag sinabing condemn, hindi maganda. Ang kabaliktaran yan ay bless. No, dapat ganun. O kayo, yung may mga kaibigan, kakilala, hindi pa nabautismo, nanampalataya, ipa-view nyo tong video natin. Baka sakaling maintindihan niya. Okay, so, tuloy na tayo. Baka mapahaba tayo. Amen. Not long after the Lord
charged the disciples with the baptism in Matthew 28:19. He baptized them and the entire church in the Holy Spirit, the Jewish part on the day of Pentecost, and the Gentile part in the house of Cornelius. O ito, isang klaseng bautismo naman to. Ito yung tinatawag na bautismo ng Espiritu Santo. Walang tubig to. Walang tubig ito. At ito ay naganap bago niya inatasan. Okay. So ito ay naganap. Pwede kong sabihin, hindi ito bautismo ng tubig at espiritu. Yung tubig at espiritu na bautismo ay tumutugma doon sa Mark 16:16 na ang sino mang manampalataya at mabautismohan ay maliligtas. So yan yung bautismo ng visible aspect at invisible aspect. So ginagawa sa pamamagitan ng tubig. Pero yung binabanggit dito, bautismo ng Espiritu Santo ay isang pagbabautismo na isinagawa ng Panginoon bago siya umakyat sa sangkalangitan. Sinagawa niya to. Siya ang gumawa nito. At ito ay nangyari nung araw ng Pentecost. 50th day. Ang ibig sabihin ng Pentecost ay 50th day. Ika-70 araw mula nang ang Panginoon ay nabuhay na muli. Kasi hindi naman agad siya umakyat sa sangkalangitan eh. Medyo nagpapakita, nawawala, nagpapakita, nawawala, ganun lang. Tinetrain niya yung mga disipulo niya sa kanyang invisible presence. Kasi matagal nila siyang kasama nang nakikita siya. Eh ngayon, nabuhay na siyang muli at espiritu, hindi na nila siya nakikita. Kaya medyo hindi sila sanay sa ganon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sa isang kapanahunan, hindi agad siya umakyat sa sangkalangitan, kundi susulpot mawawala. Yun ang naging training ng mga disipulo para malaman nila nandiyan ang Panginoon. Maski hindi natin nakikita, andito siya. Kasi pag nasanay ka sa visible aspect ng Panginoon na nakikita mo siya, parang feeling mo, pag hindi mo siya nakikita, wala na siya. Di ba? Pero yung unang pagpapakita niya doon sa saradong pintuan, sa saradong pintuan, sumulpot siya sa gitna nila. Sabi niya, peace be with you. At ihininga niya ang espiritu tungo sa kanila. So, iba namang yon. Ibang aspect na naman yon. Ngayon, yung pouring out na tinatawag dito, pouring out ng espiritu, ito ay economical aspect. Ito yung pangako niya at pagsasakatuparan din ng pinangako na naisulat sa aklat na Joel na ibubuhos niya ang kanyang espiritu. Kaya ang unang pagbubuhos ng espiritu ay yung araw ng Pentecostes na ang nabuhusan ng espiritu noon ay mga Jewish believer. Kasi nung araw, pwedeng hanggang ngayon naman sabihin natin, ang eklesiya ay may dalawang parte. Yung mga Jewish believer na nanampalataya din sa Panginoon, yan ay mga believer ni Kristo. Yung Gentile, ito naman yung mga hindi Jew. Kaya nga Gentile, hindi sila Jew na mananampalataya rin ng Panginoon. At dalawang ulit na isinagawa itong pagbubuhos ng Espiritu sa dalawang uri ng tao. Sa Jewish believer, on the day of Pentecost, binautismohan niya ang eklesiya. Sa Gentile believer, doon sa bahay ni Cornelius, binautismohan niya ang bahagi ng eklesiya na binubuo ng mga Gentile. Kaya once and for all, sa dalawang bautismo na ito ng Espiritu, nabaptize niya ang buong eklesiya ng Espiritu Santo. Kaya yun yung kompletong bautismo ng Espiritu sa dalawang aspekto. Sa dalawang aspekto. Okay? Yung isa, essential. Essential siya. At ito ay ginanap nung gabi na nabuhay siyang muli. At ito ay ihininga niya tungo sa mga believer. Pag ihininga, ibig sabihin, panloob siya. Essential siya.
ito ay aspekto ng buhay. Kaya ang Eklesia ay may buhay ni Kristo na ihininga ng Panginoon tungo sa kanila nung gabi ng kanyang muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin ng essential for life, panloob. Okay? Pero yung araw ng Pentecostes at doon sa bahay ni Cornelius, ito ay economical, for power ito, for work. So, dalawang aspect ng pagdating ng Espiritu corporate tungo sa church. At yan ay once and for all. Hindi na inuulit-ulit pa. Kaya, kailangan na iintindihan natin ito. No, pag may nagtanong sa'yo, nabautismuhan ka na ba ng Espiritu? Of course, yes. Kailan? 2,000 years ago, doon sa bahay ni Cornelius, kasama na ako doon na nabautismuhan. Hindi naman ako Hudyo eh. Tama, yan sagot mo. Bullseye. So, yan yun. No, kaya, siyempre, yung mga iba na nag-aakala na yung bautismo ng Espiritu dumadating from time to time at nakakapag-speak ng tongue yung mga tao. So, hindi. Tapos na yan. Oo, tapos na yan. Amen. Okay, so, eto na. Then, based on this, the disciple baptized the new converts, not only into water, but also into the death of Christ, into Christ himself, into the triune God, and into the body of Christ. Amen. So, eto na yung bautismo na ginagawa natin ngayon na meron dalawang aspekto, visible at invisible. Okay. Pag binaptize mo isang tao sa tubig, ano yan? Visible. No? Pero sa hindi nakikitang aspekto, ano? Sa loob ng Espiritu. At sa loob ng Espiritu, pumapasok siya dito sa apat, okay, na reality ng bautismo na isinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Okay, so una, sabi niya, into the death of Christ. So, binaptize mo siya tungo sa kamatayan ni Kristo. Tungo sa kamatayan ni Kristo. Pangalawa, binautismuhan mo siya tungo kay Kristo mismo. Puro into to, puro into. Pangatlo, tungo sa tres unong Diyos. Pang-apat, tungo sa katawan ni Kristo. Huwag niyong kalimutan itong apat na ito na na-accomplish, no, sa lahat ng mga nabautismuhan. Kamatayan ni Kristo, kay Kristo mismo, sa tres unong Diyos, sa loob ng katawan ni Kristo, ang Eklesia. Kaya lahat ng nabautismuhan ay nabautismuhan sa apat na aspekto na yan. Namatay ka na ba kasama ni Kristo? Yes, sir. Yes, brother. Kailan? Nung binautismuhan ka tungo sa Espiritu. Naipasok ka na ba kay Kristo? Opo. Kailan? Nung binautismuhan ka ng tubig. Pero sa hindi nakikitang realidad na nabautismuhan ka tungo kay Kristo. Kaya sabi ng Galatians, na ibihis mo si Kristo sa pamamagitan ng bautismo. No. Nabautismuhan ka na ba sa tres unong Diyos? Father, Son, and Spirit? Yes. Kailan? Nung nabautismuhan ako. At nabautismuhan ka na ba tungo sa katawan? Siyempre. Kailan? Nung nabautismuhan ako. Ano ang katawan? Ang Eklesia. Ang Eklesia, hindi siya membership. Hindi siya membership. Hindi ka magpa-member ka na, bigyan kita ng ID o church member ka na mula ngayon. Lalagay ka na sa list ng membership. Hindi yan. Yan ay naisakatuparan, naidalas tayo nung tayo ay nabautismuhan. No? At hindi ka na pwedeng lumabas dyan. Huwag mo sabihin na magre-resign na ako. Lalabas na ako sa church. Merong ganun eh. Aalis na ako. Tanggalin nyo na yung pangalan ko dyan. Sabihin mo yan sa Panginoon. Tanggalin yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi ko alam kung gagawin niya yan. So, di ba? So, kung wala itong mga truth natin, hindi mo naiintindihan.
Daming katotohanan, no, sa loob ng bautismo. Amen. At lahat ito biblical. Nandito lahat yung mga Bible references. O ito. The water signifying the death of Christ with his burial may be considered a tomb in which the baptized one's old history is ended. So nakita niyo yung tubig? No? Sa pamamagitan ng tubig na yan, binautismuhan ka sa kamatayan ni Kristo. Anong tubig yan? Sabi niya, tomb yan eh. Tomb. Nicho. Nicho. Doon pinapasok yung mga patay. So ang tubig ng bautismo ay katulad sa isang tomb. Nicho. May nakita nga ako mga mga baptismal pool talaga ginawa parang ataol eh. So tignan niyo yung mga ilang meeting hall ngayon. Yung mga baptismal pool mukhang ataol talaga. Huwag ka matakot. No, papasok ka diyan pero aangat ka naman uli. Sapagkat yan ay sa gisag ng kamatayan ni Kristo. Amen. So lahat ng mga binabautismuhan ay binabautismuhan tungo sa kamatayan ni Kristo. Ano ba ibig sabihin ng kamatayan? Kamatayan ay termination. Pagbibigay ng wakas. Lahat ng namatay, nagwakas na. Kaya minsan may mga nabautismuhan eh. Kasama yung mga bisyo nila, nagwakas na. May isang nabaptize nga, nakita ko, nakalimutan niya, isang kahanan sigarilyo, nasa bulsa niya pala. Nung nabaptize siya, pati sigarilyo, nailibing. At meron naman isang kapatid, nung araw, mahilig siya magmadyong. Buhay na niya, walang makaawat sa kanya. Pero pagkatapos niya mabaptize, ilang araw, tumawag na yung mga kaklase niya. Punta ka na dito. May isang bakanting upuan kasi apatan yan eh. Sabi niya, wala eh. Yung dati niyong kamadyong namatay eh. Sabi niya, namatay na. So, kasi nabaptize na, hindi na pwede magmadyong. No? Amen. Okay, so yan yung bautismo sa kamatayan ng Panginoon. Since the death of Christ is included in Christ, and since Christ is the very embodiment of the triune God, and the triune God eventually is one with the body of Christ, to baptize new believers into the death of Christ, into Christ himself, into the triune God, into the body of Christ, is to do just one thing. On the negative side, to terminate their old life, and on the positive side, to germinate them with new life, the eternal life of the triune God for the body of Christ. So tuloy-tuloy yung sentence niya. It's hanggang sa kaduluduluhan, ang bautismo ay upang magkaroon ng katawan ni Kristo. So lahat na nabaptize ay naging bahagi ng katawan ni Kristo. Yan ay ang eklesiya. Yan ay ang patotoo ni Kristo. No? Kaya yan ang direksyon ng bautismo mula doon sa apat na kahulugan niya. Kaya anong meron? Katawan ni Kristo. Lahat ng bahagi sa loob ng katawan ni Kristo dapat na baptize. Dapat na baptize. Pero yung iba na nanampalataya, hindi pa na-baptize, hindi pa kumpleto yung requirements nila. Pero kailangan tanggapin na rin natin siya sa loob ng katawan dahil may buhay na rin siya ng Panginoon. Kaya lang, something is wrong. Hindi na-baptize. Pero nasa loob ng katawan ni Kristo. Para bang nagsasama ng mag-asawa, hindi naman nakasal. So, sorry sa iba. Amen. Hence, the baptism ordained by the Lord here baptizes people out of their life into the body life for the kingdom of the heavens. So may dinagdag dito. Sabi niya, yung bautismo, okay,
na kung saan nabautismohan ng mga tao, okay, ay tungo sa katawan para sa kaharian ng sangkalangitan. So, ibig sabihin, nag-progress siya mula sa body, church, okay, then sumulong siya, naging ang kaharian siya. So, sa makatwid, ang eklesiya ngayon ay representing yung kaharian ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa loob ng buhay eklesiya, ikaw ay nasa realidad ng kaharian ng Diyos ngayon. At dapat ang eklesiya, sinasagawa niya ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya sinasabi, ang kaharian ng Diyos, hindi eating and drinking, kundi siya ay righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. In the Holy Spirit, nagdadala ng tatlong karanasan sa mga nabubuhay sa loob ng kaharian. Righteousness, peace, and joy. Enjoy. Pwede enjoy. So yan yung karanasan ng mga tao na nasa loob ng kaharian. At ito ay nararanasan nila sa panahon na sila ay pumapasok sa Espiritu. Amen. The word into in Matthew 28:19 indicates union, as in Romans 6:3 and Galatians 3:27. The same Greek word is used in Acts 8:16, 19:5, 1 Corinthians 1:13-15. To baptize people into the name of the triune God is to bring them into spiritual and mystical union with Him. Kaya yan, di ba? Yung into. Tungo. Papasok. Hindi from. Huwag kayo magkamali pag nagsasalita kayo. Tungo, papasok. Mula, palabas. Kaya in English, into the triune God. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng bautismo, tungo sa tres unong Diyos, ang tao ay nagkaroon ng union sa tres unong Diyos. No? At ito ay humantong sa isang spiritual at mistikong pag-iisa, pakikipag-isa sa tres unong Diyos. At yan ay hindi mo na pwedeng paghiwalayin. Ang naipasok sa loob ng tres unong Diyos, hindi na pwedeng lumabas. No way na makakalabas ka pa dyan. Eternal na yan. Amen. There is one name for the divine Trinity. The name is the sum total of the divine being, equivalent to His person. To baptize someone into the name of the triune God is to immerse him into all that the triune God is. Paano tayo nabaptize sa tres unong Diyos? Ito ay naisagawa sa pamamagitan ng pangalan ng tres unong Diyos. Ang pangalan ay ang persona mismo. Pag sinabi mong the Father, the Son, and the Spirit, yan ang pangalan ng tres unong Diyos. Walang ibang Father, Son, and Spirit dito sa buong sansinukob, yung tres unong Diyos lang. Siya lang yan. At hindi pwede magkamali. Yung ibang tao magkakapangalan. Pero dito sa mundo, wala siyang kapangalan. Siya lang ang Father, Son, and Spirit, kung tawagin. No? At sa kabuuan, dahil si Kristo, ang pagsasakatawan ng tres unong Diyos, kaya ang pangalan ng Panginoon, Heso Kristo, ay ang pangalan ng tres unong Diyos. O, kaya walang kaparehong pangalan yan. No, iisa lang ang pangalan ng tres unong Diyos at siya lang yan. At ang persona niya yan. O, kaya pag tinawag mo, Panginoong Jesus, iisa lang ang Panginoong Jesus. Heso Kristo, iisa lang si Heso Kristo, siya lang yan. No? Ama, Anak, at Espiritu, siya lang yan. Wala siyang katulad.
No, kung ang pangalan mo ay Jose, marami kang kapangalan. O Maria, marami kayong Maria dito sa mundo. Pero Panginoong Jesus, isa lang siya. Walang katulad. Walang iba. No, kaya pag tumawag ka, oh Panginoong Jesus, iisa lang yung tinatawag mo. Persona na yan. Oh, walang katulad yan. Walang kapareha. Amen. So ang pangalan ay ang persona mismo at tayo mga nabautismuhan sa pangalan ng Tres Unong Diyos. No, tungo sa Tres Unong Diyos ay mga taong naipasok sa Tres Unong Diyos, nagkaroon ng mistikong pakikipag-isa sa Tres Unong Diyos. Wala nang labasan yan. Amen. Okay. The all-inclusive spirit of the process triune God in His New Testament economy, both essential for life and economical for power, is given to the believers at the time of their believing in Christ as the all-inclusive, life-giving, all-inclusive blessing of God's full gospel, and that they may enjoy all the riches of the triune God. Amen. So ito, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, kasi wala namang mga time element ito eh. Kung tutusin, binigay na sa atin yung dalawang aspekto ng Espiritu. Yung kanyang essential aspect for life, yung kanyang economical aspect for power, and that is for work and service. Ito ay pinagkaloob na niya ng kompleto. Kaya ang Espiritu ay tinatawag na all-inclusive spirit, sapagkat naglalaman siya, nagpapaloob siya ng lahat ng kung ano ang Diyos mismo. At itong nagpapaloob sa lahat na Espiritu na ito, na naihayag sa atin sa pamamagitan ng buong Ebanghelyo, no, ay ang siyang pagtatamasa natin bilang kayamanan ng Tres Unong Diyos. So ang blessing na natanggap natin sa madaling salita, nang tayo ay nanampalataya sa Panginoon, ay ang Tres Unong Diyos. No? At kung ano siya, ano ang kanyang taglay, ano ang kanyang mga dinaanan, ano ang kanyang mga natamo, lahat ng ito na idala sa atin bilang kayamanan niya, bilang pagtatamasa natin, bilang lahat-lahat sa atin. So yan yung nakuha natin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Meron na tayo niyan. Amen. The apostles preached and ministered Christ, but when their hearers repented and believed in Him, they received this wonderful Spirit of the triune God. This implies that this Spirit is just the resurrected and ascended Christ Himself. The receiving of the Spirit here is both essential and economical. In a general and all-inclusive sense, differing from the receiving of the Spirit in Acts 8:15-17 and 19-6, which is particularly the receiving of the Spirit in His falling upon the believers economically. No? So yung pagbuhos ng Espiritu, economical, yung pouring out of the Spirit, yun ay for power lang. For power. Kaya, kasi mahihina sila nung panahon na hindi pa sila nabuhusan ng Espiritu, takot pa sila. Tatago pa sila sa mga Jew. Pero nung maibuhos na sa kanila yung Espiritu ng kapangyarihan, then tumapang sila, lumakas na sila. Yun ay for power. Pero yung nagpapaloob sa lahat na Espiritu, kumpleto siya. Kasama rin yung economical, kasama yung essential, kasama yung mga proseso ng Panginoon, kasama yung kanyang attainment, yung kanyang position, lahat-lahat nandun sa isang Espiritu na natanggap ng isang believer nung siya ay nanampalataya sa Panginoon. Amen. So, pag-aralan natin to, ito ay isang magandang katotohanan na dapat alam ng lahat ng mga believer. No? So, salamat sa Panginoon.
Amen. Salamat, Panginoon, sa nag-iisang bautismo na kung saan kami ay nabautismuhan tungo sa aming kaligtasan. At kami rin ay nabautismuhan sa ilang mga aspekto mo. Nabautismuhan kami sa iyong kamatayan, sa iyo mismo, upang ikaw ay ibihis namin sa loob ng tres-unong Diyos at tungo sa katawan. Panginoon, salamat sa dalawang aspekto ng bautismo. Ang bautismo na nakikita sa tubig, Panginoon, at ang bautismo ng Espiritu na siyang realidad. Panginoon, salamat sa mga katotohanan na ito, sa liwanag na pinakita mo sa amin. At nawa kami ay magbuhay sa loob ng bautismo. Lahat ng mga bagay na ito ay maging mga pamumuhay namin sa araw-araw. Amen. Salamat, Panginoon.